Isang dalaga ang natagpuang wala ng buhay dahil sa nahulog ito sa balcony ng isang condominium sa Muntinlupa City. At ang itinuturing sala rin ay ang kanyang Nigerian boyfriend na kanyang nakilala sa social media. Ang biktima ay itago na lamang natin sa pangalang May. Si May ay isang 20 years old at online dealer sa isang kasino. Napakamatulungin ni May sa kanyang pamilya. Simula nung nakapagtrabaho na ito, hindi na ito nasubaybayan pa ng mabuti ng kanyang ina. Pag lumalabas daw ito ay laging paalam niya na kasama niya ang kanyang mga kaibigan. At dahil sa online casino dealer si May, ay malaking posibilidad na doon niya nakilala ang Nigerian national na si Uchenna Christian Eze o mas kilalang Azzy. Katunayan ay pinaalalahanan pa daw si May ng kanyang ina na mag-ingat dahil sa marami na siyang naririnig na na-raid ng mga online casino. Pagdating naman sa pakikipagrelasyon ay mahigpit din ang ina ni May sa kanya dahil sa may mga nakakabatang kapatid pa ito ng mga babae. Kaya ayaw ng ina na malaman ng mga kapatid niya na siya may boyfriend dahil baka gayahin siya ng mga ito. Isang araw daw ay naikwento sa kanya ni May na may nakilala itong Nigerian sa online na finalo siya sa kanyang Instagram. Dahil doon ay binalaan niya si May na mag-ingat lalo na't ibang lahi ni Azzy. Nagkakilalang dalawa nung minessage ni Azzy si May sa kanyang Instagram dahil nakita umano niya ang profile ni May sa online casino. Nag-usap sila at nagkapalagayan ng loob. At mas lalong nakuha kaagad ni Azzy ang loob ni May nung nagpahayag na ito ng kanyang pagkagusto sa dalaga. Ang kapatid na lalaki ni May ay nagbigay na din ng babala sa kanya na mag-ingat na huwag basta-basta makipagkita o sumama sa kahit sinong nakikilala sa online. Ngunit hindi nagtagal ay nagkaroon na ng relasyon sina May at Azzy at tumagal yon ng 2 buwan sa pamamagitan ng chat. Una silang nakita sa isang restaurant. Katunayan ay sobrang kinakabahan si May na makipagkita kay Azzy. Pagkatapos nila mag-usap ay niyaya siya ni Azzy na pumunta sa condominium nito. At bandang 9:57 PM, October 18, 2023, si Azzy at Mia ay pumasok sa condo unit. Pagkapasok nila sa condo ay sinubukan ni Azzy na makipagtalik kay May, ngunit hindi ito pumayag. Hindi naging komportable si May dahil yun ang una nilang pagkikita sa loob ng 2 buwan nilang magkarelasyon. Nalaman din ng mga investigador na habang sila ay nasa loob ng condo ay minamassage ni May si Azzy. Ngunit nakita ni Azzy na may kachat si May sa kanyang cellphone. Inagaw niya ang cellphone ng dalaga at tinignan kung sinong kachat nito. Galit na galit si Azzy. Paliwanag ni May na ang kausap niya ay ang pinsan niya lamang. Ngunit hindi naniniwala si Azzy at doon umano ay nagsimula silang mag-away. Dahil sa pinakitang pagsiselos at pag-uugali ni Azzy, agad na nakipaghiwalay sa kanya si May. Dahil sa sinabing yun ni May ay nagalit si Azzy at doon na siya na inumpisahang bugbugin ni Azzy. Sinakal at inuntog ang kanyang ulo sa pader. Nanlaban pa si May ngunit hindi na niya kinaya ang lakas ni Azzy. Noong nakita ni Azzy na nanghihina na si May ay agad nitong binuksan ang bintana ng kwarto at inihulog si May. Kasunod noon ay lumabas at humingi pa ng tulong si Azzy sa kaibigan nito na isang Nigerian din na nasa kabilang unit lamang. Kinabukasan October 19 bandang 10:00 ng umaga, nakita ang patay na katawan ni May ng security guard ng nasabing building. Nakita niyang nakadapa ang biktima at puro pasa ang mga braso nito. Basag din ang kanyang ulo dahil sa lakas ng impact ng pagkabagsak nito. Nahulog si May mula sa 15th floor ng nasabing building at may taas itong 180 meters. Agad na tumawag ng mga pulis ang security guard. Samantalang si Azzy naman ay tumakbo palabas at pumunta ito sa kabilang unit ng kanyang kaibigan na isa ding Nigerian. Doon ay sinabi ni Azzy na nahulog si Mia mula sa bintana ng kanyang kwarto. Sinubukan pa ang tumakas ni Azzy at ng mga kaibigan nito na nasa kabilang unit lamang at nakuhanan yon sa CCTV. Bandang 10:20 ng umaga ay nakita sa CCTV ng elevator na umalis si Azzy kasama ang mga kaibigan. Pagkarating nila sa lobby ay agad silang hinarang ng security guard na palabasin ang building. Inantay na makarating ang mga pulis at hinuli si Azzy. Agad na dinala si Azzy sa Muntinlupa Police Station. Nung in-interview ito ay mariin niyang itinanggi na may kinalaman siya sa pagkamatay ni May. Ayon sa suspect, nagising daw siya bandang 7:00 ng umaga at sinabi niya kay May na i-massage ang kanyang likod. Ayon sa kanya, habang minamassage ni May ang kanyang likod ay nakatulog ulit ito. Kasunod daw noon ay narinig niyang bumukas ang bintana at narinig niyang sumisigaw na si May.
Sigaw na parang nahuhulog. Agad daw siyang nagising at bumangon at nung tumingin siya sa bintana ay nakita niyang nahulog nga si May. Tumakbo daw siya kaagad sa kabilang unit sa kanyang kaibigan para samahan siyang alamin kung ano ang nangyari. Sa investigasyon ng mga pulis sa loob ng unit ni Azzy ay makikita magulo ito at parang may nangyaring komosyon. Magulo ang higaan, sirang mga gamit, tinanggal na kortina at nasira ang bintana. Ayon kay Azzy na kaya natanggal ang kortina dahil sa nahila ito ni May nung nahulog. Dagdag pa niya na ang bintana ay hindi niya sa pilitang binuksan dahil sa lagi daw itong nakabukas. Sa lumabas na medico legal ni May noong October 20, 2023, ang kanyang sanhi ng pagkamatay ay blunt force trauma of the head and trunk. Kinasuhan ng homicide si Azzy at maliban sa kakaharaping kaso, ay nalaman din ng mga pulis na overstay na sa Pilipinas si Azzy at nasa listahan na din siya ng blacklist sa immigration. Sa pagkahuli kay Azzy, umaasa ang pamilya ni May na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni May at mabigyan kaagad ng nararapat na sentensya si Azzy. Ang kasong ito ay magsilbisa ng aral sa atin na huwag basta-basta magtiwala o sumama sa taong nakikilala lamang natin sa online. Mapakapwa Pinoy man natin ito o ibang lahi. Dahil sa panahon ngayon ay marami ng krimen ang nangyayari dahil lamang sa mga online dating app o sa kahit na anumang mga social media. Lagi sana tayong mag-isip ng mabuti bago magdesisyon na sumama o makipagkita sa taong hindi pa natin lubusang kilala. Dahil sa isang maling desisyon lamang natin ay ikakapahamak o mas malala pa ikakamatay pa natin. Huwag mag-atubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking YouTube channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!